case of Alice Go, better po ba na sumuko na yung iba pang may warrant of arrest? Definitely, that should make a strong impression sa iba pang subjects ng warrant of arrest na patuloy pa rin tumatakas o nagtatago. Well, plano na rin ng Senate Committee on Women na sana sa loob ng 2 o 3 hearing ma-wrap up na po namin. Meron pa po kami mga pending issues, pangunahin na nga yung pagharap at pagsagot ni Alice Go, yung pagtatanong namin sa ilang pang mga personalidad na lumitaw ang kanilang mga pangalan konektado sa mga POGOs, yung hindi pa natapos na kwento ng family at kung yung mga taong na-identify noon sa family investigation na lumilitaw ngayon sa investigasyon namin laban sa POGO ay meron ding accountability doon. So, on track pa rin ang Senate Committee on Women, very big break para sa ating lahat ng pagka-aresto kay Alice Go. Ma'am, si Alice Go na ba yung pinakamataas o pinakamalaking personality behind the POGO operation sa Pilipinas? Maaaring hindi siya yung pinakamataas pa. Maaaring hindi pa siya yung kumbaga, malaking isda dito. At yun yung gustong tumbukin ng Committee on Women bilang bahagi ng pag-wrap up ng kabuuang 4 na taon ng investigasyon laban sa POGO. Hello po mga ka-viral, welcome back to my YouTube channel. Latest update sa pagka-aresto kay Alice Go o Go Huaping sa tulong ng Indonesian Authority sa Indonesia ngayong araw ay nanganganib na ang mga opisyal ng ating gobyerno na mga sangkot sa illegal na POGO operation at itinuturing na protektor ng POGO sa bansa. Dahil ikakanta na sila anumang oras ni Go Huaping at malalantad na sa taong bayan ang kasakiman nila sa pera na kanilang nakukuha sa operasyon ng POGO sa bansa. Alam ng taong bayan na hindi lang si Go Huaping o Alice Go ang sangkot dito, kundi may mga malalaking isda pa na mga opisyal ng ating bansa ang nasa likod nito. Sila ay maging mga senador, gobernador, mayor, general at mas may mataas pa na katungkulan sa ating bansa. Anumang oras ay ibabalik na si Go Huaping sa Pilipinas pagkatapos nitong mahuli sa Indonesia. Idediretso ito sa kulungan ng Senado sa pangangasiwa ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA at doon siya pansamantalang ikukulong habang umuusad ang pagdinig. Hindi din di umano siyang papayagan na makakagamit ng phone na maaari pang maging paraan upang muli itong makatakas o makahanap ng paraan upang makakalusot sa mga patong-patong na mga kasong kanyang kinakaharap. Maaring magkakaharap-harap sina Alice Go, Cassandra Ong at kapatid din to na si Sheila Go sa pagdinig na gaganapin sa mga darating na mga araw. Samantala ay hindi kasama sa mga nahuli si Wesley Go na kapatid ni Alice Go. Okay, sir. You have statement, sir, on the arrest of Alice Go. Pero unang-una, nagpapasalamat ako sa Indonesian government at mabilis silang rumisponde sa request natin na mahuli yung mga tumakas. Sila Go Huaping, aka Alice Go, si Jiang Mir, aka Sheila Go, even si Cassandra Lee. Kung titignan natin yung timeline, siguro wala pang 2 weeks, no? Nahuli na itong tatlong ito dahil nung nabunyag sa floor ni Senator Risa yung kanilang pagtakas at nagbigay ng statement ang ating Pangulo na heads will roll, mabilis na rumisponde. Kaya malaki ang ating pasasalamat sa Indonesian government dahil sa kanilang pag-mobilize ng kanilang enforcement agencies. At nagpapasalamat rin ako sa NBI dahil sila yung at BI, Bureau of Immigration, dahil sila rin yung mga agencies na nagko-coordinate at nagbibigay ng information sa Indonesian government para mahuli itong mga tao. Sir, what do you expect from her now? Kasi definitely haharap na po siya sa pagdinig ng Senado. What do you want to hear from her? Well, dito siya madidetain. No? Ang Senate lang ang bukod tanging institusyon na merong arrest order. So, dito siya dapat i-detain at dito siya dapat dalhin after the processing ng mga enforcement agencies tulad ng Bureau of Immigration at ng NBI. At ang nakikita kong mga dapat pag-usapan ay yung mga
kasi na-establish na may na-establish na mayroong money laundering. So saan nanggaling yung pera? At sino yung kanyang mga partners dito sa money laundering? At ano pa yung saan pinanggalingan yung pera? At saan ano yung source ng pera? No? Typically, ang money laundering, ang source niya galing rin sa illegal means. No? Human trafficking, drugs, even ngayon yung mga scamming nanggagaling na rin yan. Nagiging source na rin yan ng money laundering. At pagdating dito sa ating bansa, gusto ko rin malaman sa kanya sino yung mga government officials na kasama niya o tumulong sa kanya dito sa pagtatayo ng Pogo. Based sa mga intelligence reports na nakuha namin sa executive session, mayroong mga links ng mga government officials at even enforcement agencies natin dito sa Pogo Hub sa Bamban. So, gusto natin malaman sino yung mga taong to at sino yung tumulong sa kanya para mapalaganap niya yung kanyang illegal operation sa Bamban. Sir, sabi po ni General Angcan, possible na payagan yung paggamit ni Mayor ko ng cellphone as per SP dito po sa detention. Sorry, hindi medyo ano kasi. Sabi po ni General Angcan, pwede raw pong payagan yung paggamit ni Mayor ko ng cellphone niya pagdating niya dito sa detention as per instructions ni SP. Kayo po anong take? Hindi ko pa alam kung ano yung dahilan at kung ganyan ba instructions ni SP, pero in the past hindi pinapayagan ang mga resource person na magkaroon ng sariling cellphone sa loob ng kanyang detention cell. Kung gusto niyang tumawag at makausap yung kanyang abogado o ibang mga gusto niyang kailangan kausapin, dapat gumamit siya ng cellphone outside of the detention cell, yung common cellphone. At may permission, of course, sa ating Sergeant at Arms. So, yan ang nature ng detention. Hindi naman, at ma-avoid din natin yung contact niya sa ibang mga taong sa labas. Hindi natin alam kung sino pa yung mga pwede niyang kausapin. Alam natin may link siya sa sindikato, baka makausap niya itong mga sindikato. Kaya mas magandang ipatupad na lang natin yung talaga yung rules natin na walang cellphone sa loob ng detention cell at papayagan lang tumawag na may paalam sa Sergeant at Arms sa labas ng detention cell. So ipapakiusap niyo yun, sir, sa saan? I-clarify kasi ganun naman ang regulations, ganun naman ang rules ng OSAA sa mga nade-detain. Sir, yun po sinasabi ng government agencies and government officials and law enforcement agencies na link sa Bamban Pogo Hub, gaano kataas po official yung tinutukoy natin? Well, hindi ko masabi, no, dahil I'm still bound with the executive session, but definitely meron, according to our intelligence agencies. At mas maganda na rin manggaling sa kanya yun. Dahil siya yung direktang nakikipag-transact dito sa mga taong ito. So, para talagang kasi yung paghinto sa Pogo is only one aspect. Pero yung mga taong tumulong, mabuo itong mga Pogo sa ating bansa, kasama yung mga government officials, mga politicians, government officials, even enforcement agencies, kailangan rin natin malaman yan at habulin. No? At ako naniniwala na si Go Huaping, kilala niya itong mga ito. Sir, may other details po kayo about her arrest? Yung details surrounding her arrest in Indonesia? For now, kausap kong si General Santiago this morning after the arrest. Hindi pa rin niya, kumukuha pa rin siya ng details. Ang alam ko lang, nagpadala na siya ng tao immediately doon sa Indonesia para i-process yung arrest. At ano naman sila, kumbaga blow by blow na nakikipag-coordinate sa Indonesian authorities. Kasama nila yung Philippine Embassy sa Indonesia to facilitate yung mga paperwork as well. So, yun yung information na ibinigay niya lang kanina sa ako. So, sir, do you think possible na within the day, makabalik na si Alice? I think possible yan. No? If you remember dati si
si Sheila Go bumalik mga around 5 p.m. eh. So, possible yan. But we'll get more details later on kay General Santiago, kay Director Santiago. Sir, kapag kumarap siya sa Senate, are you positive na magsasabi na siya ng totoo? Kasi pwede din na parang iligaw niya ulit ng investigation katulad natin. Wala na siyang choice eh. Dead end na ito para sa kanya. Ito na yung dead end. Makita natin ang daming kasong hinaharap niya at wala na siyang pupuntahan, hindi na siya makakatakas ulit. At importante rin kasi yung mga kaso umusad. No? Alam ko na file na yung money laundering case, yung human trafficking case. But importante rin na umusad to para makakuha tayo ng whole departure order. Importante rin yan dahil after the Senate, kung ma-extract namin yung mga information sa kanya at hindi pa napafile yung mga kaso at wala pang whole departure order, eh baka pwede siyang tumakas ulit. Light risk na siya at this point eh. So importante na may whole departure order even after the Senate hearings. At so hindi na lang malilimit doon sa illegal pogo sa PORAC ang pagtatanong sa kanya, pati yung anhilan sa banban, kundi pati yung PORAC. Yes, so may connection, establish na natin yan. Kasama niya si Cassandra Lee at si Cassandra at ang primary personality naman sa PORAC at makita natin magkasama sila. So definitely konektado itong dalawa. At marami kaming nakitang similarities. We'll discuss that during the hearing tomorrow between the PORAC and the Bamban Pogo Hubs. Sir, hanggang kailan kaya, sir, si Mayor Go in detention? Depende sa kanyang sasabihin. No, depende. Kasi na-establish na naman natin na siya ay sentro dito sa Bamban Pogo Hub. Pero ang information na gusto pa natin malaman, sino-sino ba yung mga kasama niya. Both the foreign nationals, both yung mga kasabwat niya sa government, kasabwat niya ng mga politicians, at sa mga enforcement agencies. So we have to go deeper into the investigation. Sir, what does this say about our law enforcement agencies? Kasi yung Indonesia, parang sabi mga po nila, yung 2 weeks na arresto nila si Sheila at si Alice. Tapos tayo natakasan. Actually, nakakahiya to para sa enforcement agencies natin. Dahil ang last appearance niya dito, May 22. At almost 2 months siyang hinahanap dito. Wala, nakatakas na. No? So, wake up call to sa ating mga enforcement agencies na yung kanilang intelligence network, yung kanilang paghahanap, pamamaraan ng paghahanap ay hindi effective at hindi nahuhuli yung mga gustong tumakas. Kasi kung compare natin sa Indonesia, in 2 weeks, actually less than 2 weeks, nahuli na kaagad. Sa atin 2 months, at nakatakas na pala. At hindi pa natin alam, nakatakas. Yun ang masama eh. Hindi mahuli, dahil hindi natin alam, wala na sa Pilipinas. Ang pagkakamali lang kasi nila Alice Go, for some reason, nagkaroon sila ng return flight from Singapore to Manila. Yung return flight na yun, ang nagbigay ng idea na wala na pala dito sila go hopping. I don't know kung bakit may return flight. Pero yun ang nagbigay ng idea. Kaya yun ang nag-trigger sa PNP na wala na pala sila dito sa Pilipinas. Eh kung hindi nila binuking return flight na yun, di wala tayong kaalam-alam na wala na pala dito sa Pilipinas. At linoloko lang tayo dahil sinasabi niya sa abogado niya, nandito lang ako pala, wala na pala siya dito. Sir, are you confident na nagkakaroon talaga ng sabwatan sa pagitan ng company na Alice Go at ng law enforcement agency kasi palagi tayo nalulusutan po? Yun ang isang hindi natin pwedeng tanggalin sa isip natin dahil nga bakit 2 months hindi mahanap-hanap eh. 2 months na paikot-ikot siya dito, 2 months na nakatakas siya, hindi natin mahanap-hanap. Hindi ko rin maalis sa isip natin baka nagkaroon ng sabwatan within our enforcement agencies. Dahil nga sa Indonesia, after binigyan ng notice, kaagad nahuli si Sheila Go at si Cassandra. I think less than
Less than 1 day lang, 1 day or 2 days lang yun eh. Nung nagsalita si Presidente, nahuli ka agad, di ba? Tapos after less than, nung nahuli ulit si Go Huaping, that's less than 2 weeks. No? So, kung nagagawa nila yun, ba't dito sa atin, hindi nagagawa ng enforcement agencies natin. Kaya hindi mo maalis sa aming isip na baka may nagtitip sa loob. I'm not saying naman na tinulungan siya tumakas, but yung mga nagtitip sa loob, dito pupunta na kami, dito pupunta na kami. Hindi natin maalis yan. Kaya nakakatakas rin siya. Hindi natin maalis sa ating isip na yan. Sir, but in the event na mag-refuse pa rin magsalita si Alice Go, ano nang remedy or ano nang action pwedeng i-take ng Senate? Well, hindi na siya dito sa ating detention cell, baka transfer na siya sa correctional. So, hindi kami papayag na hindi mag-i-evade pa siya ng tanong. So, sir, Naloko na tayo nung una, nung kanyang farm story. Itong pangalawa, hindi na tayo magpapaloko. So sir, safe to say hindi pa kakawalan si Alice ng Senate hanggang meron ng arrest warrant kasi baka kami tumakbo na naman siya. Yan rin isa rin na ang importante magsalita siya at importante rin na merong whole departure order bago siya pakawalan. Dahil nga flight risk na siya, obvious naman yun, flight risk na siya. So pag pinakawalan pa natin siya ng walang whole departure order, most likely tatakas ulit yan. So may other measures po ba na i-make sure na, kasi di ba, na-establish naman, nakalabas siya ng bansa ng hindi dumadaan sa immigration. So, kung if ever makakalabas siya dito na wala pa siyang IS-1 outside, parang useless naman po yung departure order kung makakalabas naman siya. May means naman siya lumabas na illegally sa bansa. Yeah, that's why nga, ang challenge ngayon nasa enforcement agencies na bilisan yung pag-file ng mga kaso at make sure na yung kanilang hearing ay tuloy-tuloy. At pwede naman humingi ng, I know they can also ask for a preliminary whole departure order kung mapuprove na flight risk yung tao. So pwede na sila pumunta sa korte ngayon at humingi ng preliminary whole departure order. Kasi may evidence naman na tumakas siya. Diba? Thank you, Alright, sir. thank you.